Hindi agad lubos na nagising si Paul. Mabigat ang talukap ng mga mata niya at tila may nakadagan. Tuwing sinusubukan niyang igalaw ang katawan, parang may kirot na kumakalat mula ulo hanggang paa. Nasaan ba ako? Yun ang unang tanong na pumasok sa isip niya. Ramdam niya ang sobrang panunuyo ng lalamunan. Para siyang ilang araw na hindi nakainom ng tubig. Sinubukan niyang igalaw ang labi niya pero halos walang lumabas na tunog. Ate! Halos pabulong niyang tawag kay Monica. Pero may nakarinig pa rin sa kanya at lumapit ang pamilyar na boses ng ate niya. Paul? Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Una, puro liwanag lang ang nakikita niya. Nakakasilaw. Napapikit pa siya ulit bago tuluyang masanay ang mga mata. Pagdilat niya ulit, isang mukha agad ang kanyang nasilayan. Namumugto ang mga mata, magulo ang buhok at nanginginig ang labi. Ate, bulong niya ulit. Napahagulgol si Monica at hinawakan ng kamay niya. Paul, Diyos ko, gising ka na. Gising ka na. Hindi maintindihan ni Paul kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kanyang ate. Sa isip niya, parang natulog lang siya. Pero bakit ang sakit ng katawan niya? Bakit parang pagod na pagod siya? At bakit parang may kulang sa kanyang alaala? Tubig, pilit niyang sambit at ramdam ang hapdi ng lalamunan. Sandali. Agad na kumilos si Monica. Nanginginig pa ang kamay habang inaabot ang baso. Dahan-dahan lang ha? Tinulungan siya nitong makainom. Kahit simpleng tubig lang yon, pakiramdam ni Paul ay yon ang pinakamasarap na bagay na nalasahan niya sa kanyang buong buhay. Habang umiinom siya, doon niya unti-unting napansin ang paligid. Puting kisame, puting kortina at amoy gamot. Napakunat ang noon niya nang mapagtantong nasa ospital siya. Ate, mahina niyang tawag matapos uminom. Bakit nandito ako? Saglit na natigilan si Monica. Kitang-kita ni Paul kung paano nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa bahagyang ginhawa, bumalik sa matinding lungkot at takot. Ate, ulit niya at mas nag-aalala na. Hindi agad nakasagot si Monica. Humigpit lang ang hawak nito sa kamay niya at parang natatakot na mawala siya. Doon nagsimulang kabahan si Paul. Nagising na siya kanina pero hindi pa niya maintindihan ang lahat. Para siyang lutang. Ngayon, medyo nagiging klaro na ang kanyang isipan. Pinilit niyang alalahanin. Naligo lang naman sila sa dagat dahil nagbakasyon ang iba nilang pinsan sa kanilang probinsya. Kahit may lagnat siya, sumama pa rin siya dahil gusto niya rin maging masaya. Lumubog siya sa tubig hanggang sa lumalim, naging madilim at naging mabigat ang kanyang pakiramdam. At pagkatapos nun, wala na siyang maalala. Bigla siyang napasinghap. Ate, nalunod ba ako? Parang may pumutok na emosyon kay Monica. Bigla itong napayuko at muli na namang napahagulgol. Paul, umiiyak nitong sambit. Akala ko mawawala ka na sa akin. Napatitig si Paul sa ate niya. Ngayon, mas malinaw na sa kanya. Hindi yun simpleng aksidente lang. Muntik na siyang mamatay. Hindi niya inaasahan na ganoon kalala. Huminga ng malalim si Monica. Pilit pinapakalma ang sarili kahit nanginginig pa rin ang boses. Takot na takot ako nung nasa dagat tayo. Bigla ka nalang nawala sa paningin namin. Mabuti at inanod ka agad sa mas mababaw. Pero mukhang nahimatay ka sa mismong dagat. Nakita kitang nakadapa sa ilalim. Akala ko nagpapahaba ka lang ng hininga. Yun naman pala, nalunod ka na. Pagkaahon namin sa'yo ng mga pinsan natin, bumubula ng bibig mo. Takot na takot ako, Paul. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Paul habang nakikinig. Parang bumabalik ang pakiramdam ng tubig na lumulunod sa kanya. Paul, mahina ngunit puno ng emosyon ang boses ni Monica. Halos hindi ka na humihinga ng iahon ka. Kahit hindi ako marunong sa CPR, ginawa ko kasi wala namang ibang naglakas loob na gumawa. Ginawa ko lahat, Paul, kasi ikaw na lang ang mayroon ako. Ayokong mawala ka.
Biglang tumahimik ang paligid para kay Paul. Ang tanging naririnig niya na lamang ay ang mahihinang hikbi ng ate niya. Tumama sa kanya ang sinabi ni Monica. Wala na nga pala silang mga magulang. Lola at lolo na lang ang mayroon sila, pero tinuturing silang pabigat. At kahit may tulong ang mga tito at tita nila, ramdam niya na hindi yon buong puso. May kasamang sumbat at obligasyon. At sa lahat ng yon, si Monica lang ang totoo niyang kakampi. Ate, mahina niyang tawag. Agad itong tumingin sa kanya. Parang natatakot na may masamang mangyayari ulit. Pasensya na. Sinong magbabayad dito? Biglang napailing si Monica. Hindi, wag mong alalahanin. Sasagutin daw ni Tito George at ilalapit sa ibang ahensyang bill mo. Huwag ka mag-sorry. Dapat binantayan kita. Hindi ate, 13 ako. May lagnat ako pero hindi ako nagsabi at sumama pa rin sa inyo. Kasalanan ko. Nararamdaman niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa nangyari, kundi dahil sa naisip niya kung gaano kalaki ang naidulot niyang takot sa kanyang ate. Alam ko may sakit ako pero hindi ko sinabi. Ayoko kasing maiwan. Patuloy ni Paul at sobrang nakakaramdam na ng guilt. Gusto ko na makasama kayo. Tahimik lang si Monica pero tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha nito. Hindi ko akalaing ganitong mangyayari. Dagdag niya pa. Paano kung hindi siya nailigtas? Paano kung tuluyan siyang nawala? Ano na lang ang mangyayari kay Monica? Siguradong sisisihin lang nito ang sarili. Ate, muli niyang tawag at mas marahan ngayon. Natakot ka ba? Paul, nanginginig itong tumawa ng bahagya pero puno ng sakit. Hindi lang takot. Nagtatalo tayo palagi pero mahal kita, Paul. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Kaya hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala ka pa. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Pakiramdam ko, mawawala na lang ang lahat sa akin kung hindi ka nakasurvive dito. Diretso yung tumama sa puso niya. Hindi niya akalaing ganun siya kahalaga para sa kanyang ate Monica. Simula nang mawala ang kanilang mga magulang, ang isa't isa na lang ang mayroon sila. Kaya mahalaga pa rin kay Paul ang ate niya. Dahan-dahan niyang pinisil ang kamay nito. Ate, tumingin si Monica sa kanya. Hindi na mauulit yon. Habang buhay kitang poprotektahan, Paul. Pangako ko yan sa'yo. Hindi lang pala siya nabuhay ulit. Nabigyan siya ng isa pang pagkakataon. At sa pagkakataong yon, hindi na siya magiging pabaya. Kailangan niyang mabuhay at magpatuloy para sa sarili niya. At higit sa lahat, para sa atin niyang si Monica. Lumipas ang mga taon pero hindi kailanman naging magaan ang paglipas para kay Paul. Nagbago na ang lahat ng paunti-unti. Nagsimula yon nung gabing tahimik lang na inhiga ang katawan ng lola nila sa sala. Habang nakapaligid ang ilang kamag-anak na may kanya-kanyang bulungan. Noong sumunod na taon naman, nang ganoon din ang nangyari sa lolo nila na namatay din. Ate, mahina niyang tawag noon kay Monica habang pauwi sila galing sa burol ng kanilang lolo. Napalingon si Monica sa kanya. Pagod ang mukha nito pero pilit pa ring nagiging matatag. Ano yun? Wala na talaga sila, no? Sina lolo at lola. Wala na rin sa atin. Saglit na tumigil si Monica sa paglalakad. Hindi agad ito sumagot. Palagi silang nakakatanggap ng sumbat mula sa mga matatanda. Gayunpaman, hindi nila maikakaila na mahirap ang walang lolo at lola. Hindi pa man sila nakaka-recover sa pagkawala ng matatanda. Dumating na agad ang isa pang problema. Pinabebenta na raw ang bahay. Narinig yun ni Paul mula sa tita nila habang kumakain sila ng hapunan. Hindi naman yun sinabi ng direkta sa kanila. Pero sapat na ang lakas ng boses ng mga tito at tita nila para marinig yun. Napatingin siya kay Monica. Tahimik lang ito pero kita niya kung paano humigpit ang hawak nito sa kutsara. Matagal na kasing usapan yan, dagdag pa ng tita nila. Hindi naman pwedeng pabayaan lang. Wala na ang may-ari. Parang may kumurot sa dibdib ni Paul.
Bahagi ng isip niya na gusto niyang magsalita. Sabihin na doon sila lumaki, na yun na lang ang natitirang alaala nila ng pamilya. Pero hindi siya nagsalita kasi namatay naman ang mga magulang nila na walang sariling bahay. Dahil alam niyang wala rin namang mangyayari at hindi naman kailangan ng opinyon nila roon, tahimik silang umakyat ni Monica sa kwarto nila. "Ate," tawag niya ulit. "Lilipat na tayo." Hindi agad sumagot si Monica at sa katahimikang yon, mas lalo siyang kinabahan. "Sa tita raw natin sa syudad, dun muna tayo kasi ibebenta na nila tong bahay. Gusto mo ba yon?" Tanong ni Paul kahit alam na niya ang sagot. Napabuntong hininga si Monica. "May choice ba tayo? Wala tayong choice. Hindi pa ako nakakatapos ng high school. Ikaw din, magtiyaga na lang muna tayo. Wala rin naman tayong ibang mapupuntahan." Natahimik na lang si Paul. Wala na nga silang ibang mapupuntahan at kahit ayaw nila, kailangan nilang magtiis sa tito at tito nilang may kaya. Ang paglipat nila sa syudad ang isa sa pinaka hindi niya malilimutan. Hindi dahil masaya yon, kundi dahil doon niya unang naranasan ang pakiramdam na hindi siya bahagi ng isang tahanan. "Diyan kayo sa maliit na kwarto sa likod," sabi ng tita nila noong unang araw pa lang. Ang kapatid ng papa nila ang kanilang tito na seaman. Pero syempre, mas nasusunod ang tita nila sa bahay na yon. Napatingin si Paul sa tinutukoy nitong kwarto. Masikip at wala pang bintana. At parang storage room na nilinis lang ng kaunti. "Salamat po," sagot ni Monica kahit halatang pilit. Tahimik lang si Paul habang inaayos nila ang gamit. Habang inaabot niya ang bag, hindi niya maiwasang mapaisip kung gano'n na ba talaga ang buhay nila ngayon. Hindi naging madali ang paninirahan nila roon. Halos araw-araw may masasabi ang tita nila. Ginawa silang utusan kasi nga pinag-aaral sila sa high school. Pinapalamon at pinapatira. Bawat kilos may kasamang sumbat. "Paul! Bakit hindi mo pa hinugasan yung pinagkainan? Monica, pakabilisan naman sa paglilinis. Hindi naman kayo libre rito." Kahit ginagawa naman nila ang lahat ng kaya nila, parang kulang pa rin. Pumapayag na nga sila na para silang katulong, bakit kailangan pa silang sumbatan ng ganoon? "Ayos ka lang?" tanong ni Monica habang nagpupunas ng mga plato. Tumango siya. "Okay lang ate." Pero hindi siya okay. Hindi siya okay sa turing sa kanila sa bahay na yon. At alam niyang alam yon ni Monica. Isang gabi, habang nakahiga sila, biglang nagsalita si Monica. "Ayoko na dito." Napalingon si Paul. "Ate!" Umupo si Monica at seryoso ang mukha. "Hindi ako papayag na ganito tayo habang buhay." Napakunot ang noo ni Paul. "Anong gagawin natin?" Huminga ng malalim si Monica. "Magtatrabaho ako pagkatapos ng high school." "Aha," gulat na tanong ni Paul. Yung college mo?" Umiling si Monica. "Hindi na muna. Mas kailangan nating umalis dito. Mag-iipon ako kapag nagkaroon ng trabaho. Kapag nakaipon na ako, bubukod tayo." "Dalawa lang tayo?" tanong ni Paul. Ngumiti si Monica. "Oo, tayo lang. Buhayin natin ang mga sarili natin. Kaya natin yon, Paul." Mata man niyang tiningnan ang kanyang kapatid. Nakakatakot pero naniniwala siya sa kanyang ate. Kapag kasama niya ito, pakiramdam niya ay hindi niya kailangang matakot. Nang matapos sa high school ang kanyang kapatid, naghanap na agad ito ng trabaho. Mabuti na lang at may nahanap naman agad si Monica. Natanggap ito sa isang factory. "Ano, may trabaho ka na, Monica? Baka naman mamaya, inaasahan nyo na libre pa rin kayo rito. Aba, ilang taon din namin kayong kargo. Hindi na ako umaasa na may ibabalik kayo. Pero maisipan nyo man lang sana na umalis at magsarili. Mga pabigat lang kayo rito." Saad ng kanilang tita. Sumagot naman si Monica. "Opo tita, mag-iipon lang po kami. Kapag nakaipon po ako, aalis na po kami." Kumuyom ang mga kamao ni Paul.
Kung makapagsabi ang tita niya, para bang hindi nila pinagtatrabahuhan ang pagkupkop ng mga ito. Katulong nga ang turing sa kanila. Minsan, hindi pa sila tinitirahan ng pagkain. Nang magsimula ng magtrabaho si Monica, araw-araw, maaga itong umaalis at gabi nang umuuwi. Minsan, nadatnan ni Paul na nakatulog na ito habang hindi pa nakakapagpalit ng damit. Halatang pagod na talaga ang kanyang ate. Alam niyang mas masakit ang mga binti nito dahil ilang oras itong nakatayo. Kaya minsan, hinihilot na lang ni Paul at nilalagyan ng salon pass. Para kahit papaano, gumaan naman ang pakiramdam ni Monica. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Pero unti-unting nakapag-ipon si Monica. At isang araw, pag-uwi niya galing school, nadatnan niya si Monica na nakaupo sa kama nila. May hawak na papel. "Ano yan?" tanong niya. Ngumiti ito. "Kontrata na bigay ng may-ari. Gusto niya kasing may kontrata na ganito. May uupahan na tayo." Parang hindi agad nag-sink in kay Paul ang sinabi nito. "Ate, totoo." Tumango si Monica. Pareho silang napangiti. "Bubukod na tayo." Ang maliit nilang inuupahang bahay ay malayo sa pagiging perpekto. Masikip din at mainit. Minsan tumutulo pa ang bubong kapag umuulan. Pero para kay Paul, yun ang pinakakomportableng lugar na naranasan niya. Kasi wala na ang mga sumbat. Wala na ang pakiramdam na pabigat sila. "Ate, ako na magluluto," sabi niya isang gabi. Napatingin si Monica sa kanya. "Sigurado ka?" "Oo naman, wala naman akong ibang ginagawa kundi mag-aral. Kaya wag ka nang kumikilo sa mga gawaing bahay. Ako na." "Huwag mong susunugin ang bahay ha?" Natawa si Paul. "Grabe ka naman ate. Sinasabi mo bang hindi ako masarap magluto? Marunong naman ako saka nag-improve na din ang cooking skills ko." Nagpatuloy ang mga taon. Natuto si Paul maging mas responsable at mas determinado sa mga bagay na ginagawa. Alam niya ang sakripisyo ng ate niya para sa kanya. Kaya ginawa niya ang lahat para hindi masayang yon. "Ate, pasado ako. Hindi mo na kailangan mag-alala masyado. Kalahati sa tuition ko, magmumula sa scholarship." Nakangiting sabi ni Paul. Napangiti ang kanyang ate at ginulo ang buhok niya. "Magaling ka talaga, Paul. Sige, susuportahan ko ang pag-aaral mo. Magtulungan tayo para makatapos ka sa college." Hindi niya mapigilang yakapin ang kapatid. "Salamat, ate." Kailangan pa niyang pagbutihin. Gagawin niya ang lahat para umayos ang buhay. Gusto niyang ibalik kay Monica lahat ng tulong na ibinigay nito para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na pinapangarap nila. Nakatayo si Paul sa harap ni Monica. Suot ang kanyang simpleng toga at may hawak na diploma. "Graduate na ako, ate." Napaiyak si Monica. "Kaya nga Paul, hindi pa rin ako makapaniwala. Natapos mo talaga." Ramdam ni Paul ang pag-init ng mata. "Ate, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakarating dito." Umiling si Monica. "Hindi, ikaw yan. Pinaghirapan mo yan. Ang galing-galing mo palagi." Pero alam ni Paul ang totoo. Kung wala ang ate niya, hindi siya makakarating sa puntong yon. Hindi siya magiging siya ngayon. Palaging nandyan si Monica para umalalay, alagaan at gabayan siya sa lahat ng bagay. Isang taon matapos ang graduation, iba na ang takbo ng buhay ni Paul. Hindi na siya estudyante na umaasa lang sa allowance at baon na ibinibigay ni Monica. Ngayon, siya na ang nagbibigay. Siya na ang may responsibilidad. At sa tuwing naiisip niya yon, may halo yung kaba at pagmamalaki. "Good morning!" Bati ng isang babae sa front desk. "Good morning po!" Sagot niya agad at medyo stiff ang tindig. "Ikaw ba yung new hire?" Tanong nito habang nakangiti. Tumango naman siya. "Opo." "Wait ka lang, i-inform ko lang si Ma'am Liza." Tumango si Paul at naupo sa gilid. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Habang nakaupo siya, hindi niya maiwasang mag-obserba. May mga teller na kausap ang clients, mga naka-formal na abala sa computer, at may mga tumatawa sa isang sulok.
Iniisip niya pa lang na yon ang magiging work environment niya. Napapangiti na siya kaagad. Sino bang mag-aakala na yung batang muntik ng malunod noon, wala ng mga magulang at ate lang ang mayroon, ngayon ay magtatrabaho na sa isang malaking bangko. "You must be Paul," sambit ng isang babae. Napatingin siya. Isang babae ang lumapit sa kanya at may dalang folder. Maayos ang ayos. Seryoso ang mukha pero nakakatakot. "I'm Liza. Ako ang branch manager." Agad siyang tumayo. "Good morning po." "Relax ka lang," sabi nito at bahagyang ngumiti. "First day mo, 'di ba? Come with me. I'll introduce you to the team." Habang sumusunod si Paul, paulit-ulit siyang humihinga ng malalim. Kailangan niyang maging maayos doon. Kailangan niyang magtagal para sa ate niya. Unti-unti nasanay si Paul sa trabaho. Hindi naging madali. May mga pagkakataong napapagalitan siya kapag may mali. Mga customer na masungit at may mga araw na halos hindi siya makahinga sa dami ng ginagawa. "Paul, double check mo to," sabi ng isang senior teller na si Karen habang inaabot ang papeles. "Opo," sagot niya agad. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naging komportable si Paul sa trabaho. Natuto siyang makipagbiruan sa mga katrabaho. Kapag mayroon siyang extra budget, paminsan-minsan ay sumasama siya sa paglabas ng mga ito. "Oy, Paul, libre mo kami?" Biro ng isa sa kanila isang hapon. "Bakit naman?" tanong niya at bahagyang napatawa. "Sahod day, 'di ba? Total, ikaw ang pinakabago. Manglibre ka naman." Ngumuso si Paul. Kayo rin naman. Saka wala pa akong pera. Nag-iipon ako. Alam niyo naman na pinag-aaral ko pang ate ko. Saka kargo ko lahat ng bayarin sa bahay. Kuripot na kung kuripot." Nagtawanan ang mga ito. Habang nakikisama siya sa mga ito, may napansin siyang isa sa mga katrabaho niya. Walang iba kundi si Emily. Tahimik lang ito pero palaging maayos sa trabaho. Hindi masyadong sumasali sa biruan, pero kapag nagsalita, diretso at may sense talaga. Sobrang attractive pa naman para sa kanya kapag matalino at alam kung paano dalhin ang sarili sa maayos na paraan. "Paul, pakipasa yung file," mahinhin na sabi sa kanya ni Emily minsan. Bahagyang kumislap ang mga mata niya sa paghanga. Okay, sige." Hindi niya maintindihan kung bakit napapansin niya ito ng higit sa iba. Minsan, habang nagtatrabaho, napapatingin siya rito nang hindi niya namamalayan. At kapag nahuhuli niya ang sarili, napapailing siya. Isang gabi, habang kumakain sila ni Monica sa maliit nilang mesa, napag-usapan nila yon. "May nagugustuhan ka na ba?" biglang tanong ni Monica. Halos mabulunan si Paul. Ate, bakit?" natatawang tanong nito. Normal na tanong yon. Bakit inuubo ka dyan? Sa kahoy, matanda ka na. Kahit isang beses, hindi pa kita naririnig na nanliligaw. Wala ka pang nagiging girlfriend. Nagtatrabaho ka na't lahat, hindi ka pa rin nakikipagrelasyon. Uminom siya ng tubig bago sumagot. Wala. Totoo? Parang hindi ako naniniwala. Napabuntong hininga si Paul. "May napapansin lang naman sa mga katrabaho ko. Ang hinhin niya kasi." Agad na reaksyon ni Monica. "Sino? Anong pangalan?" "Ate naman." Nahihiya niyang sagot. "Wala lang yon." "Bakit wala lang?" "Hindi pa ako ready." Muli siyang sumubo ng pagkain. "Ayoko kasing pumasok sa isang relasyon na hindi ko kayang panindigan ng buo. Busy ako sa trabaho. Tinutulungan pa kita sa pag-aaral mo. Kung mag-girlfriend ako, gusto ko kaya kong ibigay ang lahat. Hindi yung hati-hati. Saka na maghati-hati kapag malapit na akong bumuo ng pamilya. Ayokong maging unfair. Ayoko may taong maghihintay sa akin, tapos hindi ko naman kayang ibigay ang oras at atensyon na deserve niya." Matagal bago nagsalita si Monica. "Ay, ang lalim naman ng sagot mo." Napangiti si Paul at medyo nailang. "Totoo naman. Ganun ako magmahal, ate. Kasama na lahat. Full package na, kaya gusto ko nang handang-handa ako. Ikaw? Bakit ikaw? Wala ka pa ring boyfriend. Mas matanda ka pa nga kaysa sa akin." Napataas ang kilay ni Monica.
Oy, ibabalik mo sa akin. Well, pareho lang tayo. Gusto ko rin kapag pumasok ako sa relasyon, buo ako. Saka hindi pa yun ang priority ko ngayon. Sa akin ka nagmana, no? Biro pa ni Paul. Wow, sure ka? Baka sa akin ka nagmana. Mas nauna akong ipinanganak ni mama kaysa sayo. Napuno ng tawa ang maliit nilang bahay. Hindi perpekto ang buhay nila at marami pa silang hindi naaabot. Pero mayroon sila na isa't isa at sapat na muna yon ng mga sandaling yon. Hindi nila kailangang magmadali. Dumating ang araw na matagal na nilang hinihintay. Nang matapos ang ate niya sa kolehiyo, agad na itong naghanda para sa board exam. Kaya ngayon, inaabangan nila ang resulta. Pumasa ka? Tanong ni Paul nang makitang naluluha ang ate niya. Ngumiti si Monica at tuluyan ng napahikbi. Registered nurse na ako? Niyakap na lang niya ang kapatid. Congrats ate! Alam niyang hindi lang yon tungkol kay Monica. Panalo yun nilang dalawa. Kasi kahit sila na lang dalawa, kinaya pa rin nila na magpatuloy sa buhay at maabot ang mga pangarap nila. Nagbago ang takbo ng buhay nila pagkatapos nun. Mas naging abala si Monica. Mas madalas itong wala sa bahay dahil sa duty. Minsan umaabot pa ng gabi o madaling araw bago makauwi. Kamusta ang duty? Tanong ni Paul isang gabi habang nagluluto. Pagod na umupo si Monica at hinubad ang sapatos. Grabe, nakakapagod. Pero fulfilling naman. Alam mo naman na ito talagang gusto ko noon pa man. Napangiti na lang si Paul. Maya-maya'y naghain na siya ng pagkain. Gaya ng dati, sabay pa rin silang kumakain at nagkukwentuhan na para bang hindi sila tumanda at may kanya-kanya ng buhay. 1 taon matapos maging nurse si Monica, may isa na namang pagbabago ang dumating. Paul, may sasabihin ako. Napatingin si Paul. Ano yun, ate? May boyfriend na ako. Napakunot ang noo ni Paul. Kailan pa? Napatawa si Monica. Matagal na. Hindi ko lang sinasabi. Sorry na. Hindi ko agad nasabi. Carlo ang pangalan niya. Kasama ko sa ospital. Sumubo ulit si Paul ng pagkain. Okay ba siya? Tumango si Monica. Oo naman. Mabait si Carlo saka responsable. Magkakasundo kayo kapag nakilala mo siya. Okay, basta masaya ka. Walang problema sa akin, ate. Hindi nagtagal, dumating ang araw na hindi niya inaasahan na darating agad. Gayunpaman, naisip niya na rin, lalo pa at dapat ay may kanya-kanya na silang mga buhay. Napag-usapan namin ni Carlo na magli-live-in na kami, imporma ng kanyang ate. Lilipat na ako, mas malapit pa sa ospital kaya mas madali. Okay lang ba sa'yo? Napatingin siya rito. At sa sandaling yon, ramdam niya ang halo-halong emosyon. Natatakot siya at nalulungkot pero mas nangingibabaw ang pag-intindi. Kailangan mo yon, sagot niya rito. Palagi ko namang expected na hindi tayo magkasama. Tumatanda na tayo at pwede nang magkanya-kanya. Siyempre malulungkot ako kasi sanay na akong kasama ka. Pero hahayaan kita kasi yun ang tama. Masaya ka naman, di ba? Napangiti si Monica. Oo naman, Paul. Masaya ako. Then, okay lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin, ate. Kapag umalis ka, magdadala agad ako ng babae dito at ikakama ko. Agad siyang binatukan ni Monica. Tawa naman siya ng tawa. Siguradong mamimiss niya ang kanyang ate na palagi niyang kaasaran. Nang dumating ang araw ng paglipat ni Monica, tahimik lang si Paul. Tinulungan niya itong mag-impake. Ayusin mo yan, sabi niya habang inaabot ang bag. Oo nga, sagot ni Monica. Huwag kang magpapagod masyado, mag-ingat ka palagi. Napatawa si Monica. Paul, hindi ako bata. Alam ko. Tumigil siya at tumingin sa kanyang ate. At hindi na rin ako. Hindi na tayo mga bata. Pero kapag may problema, palagi mong aalalahanin na nandito pa rin ako. Na magiging kakampi mo pa rin ako sa lahat ng bagay, Ate Monica. Nagkatinginan sila. Hinaplos ni Monica ang ulo niya at bahagyang ginulo. Napangiti na lang siya. Siguradong mamimiss niya ang paggulo nito sa kanyang buhok. Ate, tawag niya at mas puno ng damdamin. Salamat
Salamat sa lahat. Sana maging masaya ka palagi. Deserve mo lahat ng magagandang bagay sa mundo, ate. Pagkaalis ni Monica, ibang klase ang katahimikan sa bahay. Nakaupo lang siya sa kama. Wala nang ibang boses. Ibang naghihintay at kasama sa hapag. Mag-isa na si Paul at napagtanto niya na medyo nakakalungkot yon. Pero hindi siya pwedeng magpatalo doon. Unti-unti, natuto siyang mag-adjust. Mas nag-focus siya sa trabaho at naging determinado pa. Hindi lang sa bangko kundi pati sa maliit niyang negosyo na sinimulan. Nagtayo siya ng simpleng tindahan ng feeds at dog foods malapit sa subdivision. Mayroon din siyang milk tea shop na pangmasa ang presyo. At kahit paano naging maganda naman ang takbo hanggang sa unti-unting nadagdagan at lumaki. Lumipas ang panahon, unti-unti ay naging stable ang buhay ni Paul. May ipon na siya, sariling bahay at sasakyan. May direksyon bawat perang napupunta sa kanya. Aba, Paul, baka naman gusto mo nang mag-girlfriend. Sabi ni Monica isang araw nang bumisita ito sa kanya. Stable ng buhay mo, kayang-kaya mo na yan. Natawan naman si Paul. Wala pang napupusuan ate. Saka ano ka ba? Mukha bang basta-basta na lang ako mag-girlfriend? Darating din yan. Ano bang type mo sa babae? Napangiti si Paul. Wala naman akong ideal type sa babae. Basta mabuting babae at nadama kong siya na pakakasalan ko talaga. Basta magiging mabuting asawa sa akin at ina sa mga magiging anak namin. Kasi alam mo naman ate, gusto ko talagang magkaroon ng anak. Nagsimula siya sa simpleng pakikipagkilala. Kapag may nirereto sa kanya, sinusubukan niya naman. Pero hindi siya nagmamadali. Ayaw niya ng basta-basta. Gusto niyang sigurado, kapag hindi niya dama ang babae, hindi na siya tumutuloy pa. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. May isa siyang katrabaho dati na ikakasal na. Nagpunta pa talaga ito sa bahay niya para sabihing ikakasal na ito. Paul, kasama ka sa groomsman ko ah. Nakangiting sabi ni Fred. Oh, seryoso? Oo naman, wala ka ng takas. Napatawa na lang siya. Nang araw ng mismong kasal, maayos ang suot ni Paul. Formal, malinis, at mukhang presentable. Habang inaayos niya ang kuwelyo niya sa salamin, hindi niya maiwasang mapangiti. Nang makarating sa simbahan, ipinuwesto na sila ng wedding organizer. Doon niya unang beses nakita si Sofia, isa sa mga bridesmaids na nakapartner niya sa paglalakad. Nagkatinginan sila at parehong napangiti sa isa't isa. Hi! Lakas loob na bati ni Paul nang itabi ito sa kanya. Sumagot naman ang dalaga. Hello? Paul, sabi niya at agad na inilahad ang kamay. Ako si Paul. Napatawa ito ng bahagya at tinanggap ang kamay niya. Sofia, para siyang kinikiliti sa boses ni Sofia. Bukod sa maganda, mukha rin naman itong mabait. Habang nagaganap ang ceremony, paminsan-minsan ay napapatingin siya rito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero bawat tingin, mas lalo siyang nagiging interesado. Sa reception, mas nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Kaya bago matapos ang gabing yon, nakuha niya ang number nito. At yon ang naging simula ng panibagong yugto sa buhay ni Paul. May pasok ka today? Tanong ni Paul habang nakasandal sa sasakyan at hawak ang cellphone. Naka-break lang, sagot ni Sofia sa kabilang linya. Bakit? Hatid kita mamaya. Sigurado ka? Tanong pa ng girlfriend niya. Baka mapagod ka lang. Napangiti si Paul. Hindi naman. Malapit lang yan. Hintayin kita. Pagkababa niya ng tawag, napabuntong hininga siya ng bahagya. Medyo may kulay ang buhay ni Paul simula nang magkaroon ng girlfriend. Simple lang naman ang ginagawa nila pero kontento na siya roon. Nang sunduin niya si Sofia sa hotel, una niyang napansin ang pagod sa mukha nito. Nakatayo ito sa may entrance, naka-uniform pero kita sa mata ang pagod. Ay, bati ni Paul at agad na sinalubong ang nobya. Ngumiti ito sa kanya. Hi babe, super napagod ako. Daming check-ins, may outdoors concert sa malapit, ang daming pumupuntang guests sa hotel.
Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sakay na. Napangiti naman ito. Thank you. Habang nagmamaneho, tahimik lang sa simula. Hinayaan niyang magpahinga ang kanyang girlfriend. Hihintay na lamang niya kung gusto nitong magsalita. Hindi ka ba napapagod? Tanong bigla ni Sofia. Sa paghatid sundo sa akin, napaisip si Paul. Hindi ba siya napapagod? Siguro oo dahil sa layo ng biyahe. Pero hindi niya nararamdaman dahil para kay Sofia naman ang kanyang ginagawa. Hindi naman, sagot niya rito. Worth it naman na masundo ka. Saka para ma-make sure ko na safe kang makakauwi. Kung ikaw ang dahilan, kakayanin talaga. Napangiti si Sofia na nauwi sa malambing na tawa. Ang smooth mo naman. Bolero ka talaga kahit kailan. Napakamot si Paul sa batok. Hindi naman. Hindi naging komplikado ang mga date nila. Kadalasan, simpleng dinner lang. Hindi rin kasi sila makapagbakasyon dahil abala sa kanya-kanyang mga trabaho. Pero aaminin ni Paul na may kaartehan sa katawan si Sofia. Medyo maluho rin pero sariling pera naman ang ginagamit. Iniintindi niya na lang kasi babae. At yon ang paraan nito para mahalin ang sarili. Bakit nga pala hindi ka nag-girlfriend agad? Tanong ni Sofia isang gabi. Hindi ako ready noon. May kailangan pa akong ayusin sa sarili ko. Responsibilidad na kasi namin ni ate ang isa't isa. Simula nang mawala ang mga magulang namin, kami na lang palagi ang magkasama. Nagtulungan kami para umangat. Nang kaya na namin, dun pa lang kami natapos sa mga obligasyon namin sa isa't isa ni Ate Monica. Ngayon? Tanong muli ni Sofia. Ngumiti naman si Paul. Ngayon ready na ako at gusto ko seryoso. Hindi ako pumasok sa relasyon natin, Sofia, kung hindi ako naghahangad na tumagal ito. Napangiti si Sofia. Good, kasi pareho rin tayo. Umaasa rin ako na magtatagal tayong dalawa. Unti-unti, mas nakilala nila ang isa't isa. Hindi lang ang mga paboritong pagkain, mga simpleng bagay, kundi pati ang mga takot at mga pangarap. Gusto ko ng pamilya, sabi ni Paul isang gabi. Tahimik lang si Sofia habang nakikinig. Gusto ko ng buo at masayang pamilya. Hindi yung katulad ng naranasan namin ni ate noon. Gusto ko kapag nagkaroon tayo ng mga anak, hindi nila may isip na mawala na lang sa mundo. Kasi malas sila sa atin. Hindi sumagot si Sofia. Napansin niyang parang bigla itong naging uneasy. Mataman niya tuloy itong tiningnan. At ikaw, tanong niya, gusto mo ba ng ganun? Saglit na nag-isip si Sofia. Gusto ko rin naman, pero hindi ako nagmamadali. Hindi rin naman ako, sagot niya agad sabay ngiti. Lumipas ang isang taon, mas lalong naging malalim ang relasyon nila. Komportable at totoo na sila sa isa't isa. Hindi naman puro saya, may mga maliliit na tampuhan din. Late ka na naman, sabi ni Sofia minsan. Sorry, traffic. Napairap ito. Palagi na lang traffic? Napabuntong hininga si Paul. Hindi siya galit, pero naiintindihan niya ang tampo ng kanyang girlfriend at handa niya itong suyuin. At sa mga ganong pagkakataon, natuto siyang makinig, hindi mag-defend agad, hindi mag-justify para sa sarili niya, kundi umintindi sa nararamdaman ng kanyang partner. Isang gabi, habang magkasama sila sa apartment ni Sofia, may tanong siyang matagal nang iniisip. Sofia, naisip mo na bang magpakasal na? Hindi agad sumagot ang girlfriend niya. Napansin ni Paul na may pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang nobya at bigla siyang kinabahan. Iniisip niya kung masyado bang maaga para magtanong tungkol doon. Sorry, sabi niya agad. Bigla ko lang namang naisip kasi kung seryoso ang meron sa atin, doon din naman patungo, di ba? Ngayon, kung hindi ka komportable. Komportable naman, putol ni Sofia. Okay lang at open ako doon. Parang gumaan ang pakiramdam ni Paul. Talaga? Tumango ito. Pero gusto ko sana mag-live-in muna tayo. Hindi agad siya nakasagot. Hindi dahil tutol siya, kundi dahil hindi niya yon inaasahan. Kay Sofia pa mismo nang galing ang ideya na yon.
Kasi kung siya ang tatanungin, mas okay na ikasal muna sila bago magsama sa iisang bahay. Dahil para kay Paul, yun ang normal at mas tamang gawin para sa babae na kanyang minamahal. Bakit? Tanong niya. Gusto ko kasi na mas makilala pa kita, sagot ni Sofia. Hindi lang sa dates, hindi lang sa labas. Kailangan na mas makilala pa natin ang isa't isa bago magpakasal para naman wala tayong pagsisihan sa bandang huli. Napaisip si Paul. Tama naman. Iba pa rin kapag magkasama kayo araw-araw. Hindi ako conservative, dagdag pa ni Sofia. Pero gusto ko lang na sigurado. Napangiti si Paul ng bahagya. Ayaw niya sana ng ganoong ideya. Pero sa totoo lang, may sense din naman ang mga sinabi nito. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Mag-live-in muna tayong dalawa. Mahinahong sabi ni Paul. Napatingin si Sofia sa kanya. Sure ka? Tumango siya. Mas maganda nga yun. Baka nga mas need muna nating makilala ang isa't isa kapag nasa iisang bubong. Hindi niya sinabi na kahit kasal muna ay okay din sa kanya. Kasi mahal niya si Sofia. Sigurado siya roon. Pero naiintindihan niya rin na iba ang paraan ng pag-iisip nila. At okay lang yun kay Paul. Willing siyang mag-compromise para rito. Isa pa, yun din ang ginawa ng kanyang ate Monica. Kaya wala naman sigurong masama. Thank you sa pag-intindi sa gusto ko, sabi ni Sofia. Napangiti siya. Walang anuman. Lumipas ang isang taon na halos hindi namalayan ni Paul. Hindi dahil walang nangyari, kundi dahil naging maayos ang lahat. At para sa kanya, yun ang pinakabihira sa buhay niya. Hindi ko akalaing ganito pala yun, sabi ni Sofia habang nag-aayos ng mga damit sa cabinet. Nakatayo si Paul sa may pintuan at pinapanood ito. Ang alin? Yung live-in setup natin, sagot nito at bahagyang napangiti. Akala ko mahirap, napangiti rin si Paul. Hindi ba mahirap? Umiling si Sofia. May moments na mahirap pero kaya naman nating ayusin. Tumango siya. Tama ang girlfriend niya. Hindi perpekto ang naging pagsasama nila simula noong maging live-in partners sila. May mga maliliit na tampuhan, may mga pagkakataong hindi sila nagkakaintindihan. Pero hindi yun sumira sa kanila. Mas lalo pa nga silang natututo. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Paul, biglang naging seryoso ang tono. Napatingin si Sofia sa kanya. Sa'yo? Hindi. Hindi agad nakasagot si Paul. May kung anong gumaan sa dibdib niya. Hindi niya namalayan na may parte pala sa kanya na nag-aalala pa rin. Na baka hindi siya sapat. Na baka may kulang pa rin. Sa loob ng isang taon, mas nakilala nila ang isa't isa. Nakilala ni Paul si Sofia kapag pagod, kapag masungit, kapag tahimik. At natutunan niyang hindi yun iwasan kundi tanggapin. Paul, hindi ako okay ngayon? Sabi ni Sofia minsan habang nakaupo sa sofa. Bakit? Tanong niya kaagad. Pagod lang at stress. Lumapit siya rito. Gusto mong mag-usap? Umiling si Sofia. Hindi muna. Tumango siya at sa halip na pilitin ito, umupo lang siya sa tabi. Tahimik at gustong ipadama sa girlfriend niya na may kasama ito. Kaya isang araw, tamang panahon na siguro para formal na mag-alok ng kasal sa babae na kanyang minamahal. Ate, tawag niya sa cellphone. Oh, bakit? Sagot ni Monica. Kailangan ko ng tulong. Magpo-propose na ako kay Sofia, ate. Biglang natahimik sa kabilang linya. At pagkatapos ay napasigaw si Monica. Ano? Napangiti si Paul at napaatras ang phone sa lakas ng boses. Ate, hinaan mo. Paul, sigurado ka ba? Tumawa siya bago sumagot. Oo, ate. Sure na naman ako sa kanya. Narinig niya ang paghinga ni Monica. Parang pinipigilan ang excitement. Anong plano mo? Napangiti siya. Simple lang. Simple? Hindi pwede yan. Agad na sagot nito. Kailangan memorable. Hindi sobrang engrande ang proposal. Nasa isang simpleng lugar lang sila.
yung madalas nilang puntahan kapag gusto nilang mag-usap ng tahimik. "Sofia," tawag ni Paul. Sagot nito habang nakatingin sa kanya. Agad siyang tinamaan ng hiya kahit ilang beses niya na naman yung prinactice. May sasabihin ako. Kilala mo na ako at mas lalong nakilala nung nagsama tayo sa iisang bahay. Hindi ako perpekto. Marami akong pinagdaanan. Marami akong natutunan. Pero sa lahat ng yun, pinipili pa rin kita kasi sigurado ako sa'yo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Mula sa pagtataka, naging emosyonal ito at napatakip sa bibig. "Paul." "Sofia, gusto kong makasama ka habang buhay." Doon niya inilabas ang singsing. "Sofia, pakakasalan mo ba ako?" Napangiti si Sofia at bumagsak na ang mga luha. Oo naman." Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap ito. Marami pa silang pagdadaanan pero handa roon si Paul. Palagi siyang magiging handa para sa kanilang dalawa ni Sofia. Kinagabihan, masayang-masaya si Monica nang malaman yon. "Finally!" sabi nito habang ka-video call siya. "Deserve mo yan, Paul. Excited na ako sa kasal ninyo." Napangiti siya. "Salamat, ate." "Ako kailan kaya may mag-aalok ng kasal sa akin, Carlos?" Bahagyang nawala ang ngiti ni Paul. Hindi siya nangingialam sa relasyon ng ate niya at pati na rin kay Carlos. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na baka umasa lang sa wala si Monica. Kaya dapat siguro ay makausap niya ng diretso si Carlos. Pero ilang araw lang ang lumipas, mabilis na nagbago ang lahat. Gabi yon nang may kumatok sa gate. Nagtaka si Paul dahil hindi niya naman inaasahan na may bisita pa sa ganoong oras. Kaya nang binuksan niya ang gate, parang tumigil ang mundo niya. "Ate!" Nakatayo si Monica sa harap niya. Magulo ang buhok, namumugto ang mata at nanginginig ang labi. "Ate, anong nangyari?" Agad niyang tanong. Hindi na nakasagot si Monica. Bigla itong napahagulgol. "Paul!" Hindi na siya nagtanong pa. Hinilan niya ito papasok at niyakap ng mahigpit. Ate, anong nangyari?" Iniwan niya ako. Iniwan na ako ni Carlos." Parang may sumabog sa loob ni Paul. "Paul!" Umiiyak na sabi ni Monica. "Nanloko siya." Biglang kumulo ang dugo niya. "Nasaan siya?" Umiling si Monica. Wala na, umalis na." Humigpit ang panga ni Paul. Gusto niyang magalit, gusto niyang hanapin ang Carlos na yon. Pero sa harap niya, mas mahalaga ang kanyang ate. "Ate," mas mahina niyang sabi, habang hinahaplos ang likod nito. "Nandito ako." Umiyak lang si Monica. At sa bawat hikbi nito, parang may kumikirot sa dibdib ni Paul. Pinapasok niya muna ito sa bahay at pinainom ng tubig. Hinayaan niya ito hanggang sa kumalma. Subalit mukhang mabigat talaga ang kalooban ng kanyang ate. "Nasaan si Sofia?" Tanong ng kanyang kapatid. "Nasa taas na siya, ate. Kanina pa siyang tulog." "Paul," tawag ni Monica sa kanya. Buntis ako at hindi ko alam ang gagawin ko." Napapikit si Paul. "Ang walang hiyang yon. Saka kainiwan kung kailan ka buntis." Niyakap niya na lang ito ulit. Mahal niya si Monica at nasasaktan siya para rito. Kung may magagawa lang talaga siya para sa kapatid niya. "Ate, dito ka na lang," sabi niya kalaunan. "Dito ka na tumira." Umiling si Monica. "Hindi na." "Ate." Paul, putol nito sa mga sasabihin niya pa. "Gusto ko munang mag-isa. Saka nakakahiya sa inyong dalawa ni Sofia. Okay lang ako. Gusto ko lang muna talagang mapag-isa." Napakunot ang noo niya. "Sigurado ka?" Tumango si Monica. "Kailangan ko to." Hindi niya agad tinanggap yon. Sa isip niya, bakit gusto ng ate niya ang ganoon? Bakit pipiliin ito na mag-isa? Hindi ka okay," sabi ni Paul. "Alam ko, pero kailangan kong mag-isip." Tahimik lang si Paul habang nakatitig sa kanyang ate. Ayaw niya itong pilitin pero ayaw niya ring pabayaan. "Ate,"
Mahina niyang sabi. Ngumiti si Monica ng pilit. Okay lang ako. Sige, sabi niya na lang sa huli. Pero dadalaw ako, tatawag ako palagi. Kapag may kailangan ka, nandito lang ako. Pwede mo akong puntahan palagi, ate. Natahimik siya nang tumango si Monica. Hindi pa rin siya kampante, pero kailangan niyang igalang ang desisyon ng ate niya. Lumipas ang mga buwan, nakita niya namang naging okay na si Monica. Kaya nabawasan na ang kanyang pag-aalala. Nakapag-focus ulit siya sa ibang bagay at sa kanyang girlfriend. Isang gabi, nakaupo sila ni Sofia sa isang maliit na restaurant na hindi masyadong matao. Habang pinapanood niya si Sofia na kumakain, hindi niya maiwasang mapangiti. Anong iniisip mo? Tanong ni Sofia at napansin siguro ang titig niya. Napakurap si Paul. Wala. Wala? Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit nakangiti ka? Napakamot siya sa batok. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Na-realize ko na sobrang ganda pala talaga ng mapapangasawa ko. Natawa si Sofia. Corny mo? Hindi Depensa ni Paul pero natawa na lang rin. Alam mo, sabi niya matapos ang ilang sandali. Iniisip ko na ang future natin. Sa bahay pa rin tayo titira. Pagkatapos magkakaroon tayo ng 2 anak o 3. Nawala ang ngiti ni Sofia. Gusto ko kasi masaya. Dagdag pa ni Paul. Yung hindi kulang at buo. Habang nagsasalita siya, bahagya niyang napansin na unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Sofia. 3? Ulit ni Sofia at medyo nagbiro pa ang tono. Oo, masaya yun, diba? Ngumiti si Sofia pero parang pilit. Oo naman, masaya. Pero may kakaiba at napansin yon ni Paul. Hindi niya agad matukoy pero parang may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mapapangasawa. Bakit? Hindi na niya napigilang magtanong. Ayaw mo? Umiling agad si Sofia. Hindi naman sa ayaw. Hindi ko pa naiisip masyado. Basta gusto ko lang ay maging ready tayo. Tumango na lang si Paul. Ready naman siya roon. Hindi na niya pinilit. Sa isip niya okay lang naman na hindi nito maisip agad. Hindi naman kailangan pareho agad sila sa lahat ng bagay. Maya-maya'y napunta ang usapan nila sa kasal. Anong gusto mong setup? Tanong niya. Simple lang din, sagot ni Sofia. Pero gusto ko sana ng beach wedding since mahilig nga ako sa mga beach. Habang nagsasalita si Sofia, pinapakinggan niya ito ng mabuti. Habang nagsasalita ito, lumalayo na sa simpleng kasal lang ang gusto nito. Gayunpaman, hinayaan lang ni Paul. Ibibigay niya naman ang gusto nito. Deserve din yon ng babaeng mahal niya. Ang mahalaga ay masaya ito at excited sa magiging kasal nila. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Paul. Sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi ng kama. Napakunot ang noo niya habang inaabot yon. Wala si Sofia dahil nagbabakasyon sa Boracay kasama ang ilang kaibigan nito. Sino ba tong tumatawag? Bulong niya. Pero nang makita niya ang pangalan sa screen, bigla siyang natauhan. Agad niya yung sinagot. Ate! Pero hindi si Monica ang sumagot, kundi ibang boses ng babae. Paul? Sino to? Tanong niya at biglang kabado. Ako si Liza, kaibigan ng ate mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit ikaw? Nasaan si ate? Paul, maingat na sabi ni Liza. Nasa ospital kami. May komplikasyon sa pagbubuntis niya kaya sinugod agad siya rito. Mukhang mapapanganak siya ng maaga. Napaupo si Paul sa kama. Nasaan kayo? Saang ospital? Sinabi ng kaibigan ng ate niya ang pangalan ng ospital. Papunta na ako, sagot ni Paul at mabilis na tumayo. Pagkababa ng tawag, mabilis siyang naghanap ng t-shirt at pants. Kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas na ng silid. Nang nasa loob na siya ng sasakyan, maingay ang isip niya. Habang nagmamaneho siya ay sunod-sunod ang pumapasok doon. Paano kung hindi okay ang kanyang ate Monica? Paano kung may mangyaring masama? Hindi, bulong niya at napahigpit ang hawak sa manibela.
Habang papalapit siya sa ospital, mas bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may kung anong mali. Hindi niya maipaliwanag, pero nararamdaman niya na may mangyayari. At hindi alam ni Paul kung handa ba siya. Pagdating niya ay halos tumakbo siya papasok. Sinalubong siya ni Liza kaya agad siyang umakyat kasama ito. Pagdating sa floor, hinanap niya agad ang ate niya. "Nasaan si ate?" tanong niya kaagad. "Nasa loob," sagot ni Liza at itinuro ang isang pinto. Biglang sumakit ang tiyan niya tapos nag-bleed. Dinala namin agad ng asawa ko rito. Parang may sumuntok sa sikmura ni Paul. "Bleeding?" Tumango si Liza. Sinabi ng doktor, delikado na raw ang lagay niya. Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung paano iproseso lahat ng yon. Maaaring mabuhay ang bata. Pero ang ate niya dumanas ng mga komplikasyon na hindi niya alam kung saan ang galing. Biglang bumukas ang pinto. Agad siyang tumayo nang makita ang doktor. "Doc, family?" tanong nito. "Opo," sagot ni Paul at agad na lumapit. "Kamusta po ang ate ko?" Huminga ng malalim ang doktor. "Your sister is in critical condition. May complication sa pagbubuntis at kailangan naming ilabas ang baby. Pero delikado, lalo na para sa pasyente." Hindi na niya narinig ang kasunod. Parang naging malabo ang paligid. Parang lumayo ang boses ng doktor. Tanging isang bagay lang ang malinaw kay Paul. Yun ay delikado ang lagay ng kanyang kapatid. "Doc," ulit niya at pilit binubuo ang sarili. "Maliligtas po ba siya?" Saglit na tumahimik ang doktor. At sa katahimikang yon, naramdaman na agad ni Paul ang sagot. "Gagawin namin ang lahat." Napahawak si Paul sa pader. Hindi niya alam kung paano tatayo ng maayos. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon ni Monica. "Ate," bulong niya. Nararamdaman niya ulit ang takot pagkatapos ng maraming taon. Yung parehong takot noong muntik na siyang mawala sa dagat. Pero ngayon, hindi siya ang nawawala, kundi ang taong pinakamahalaga sa kanya. Napatakip siya sa mukha. Hindi niya na napigilan ang mga luha. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, sa kabila ng pagiging matatag ng ilang taon, sa sandaling yon ay naramdaman niyang bumabalik siya sa pagiging bata. Takot siya para sa kanyang pinakamamahal na ate. Matagal siya nitong pinrotektahan, minahal at inalagaan. Pero wala siyang magawa ngayon para rito. Hindi alam ni Paul kung paano niya nagawang tumayo, kung paano niya nagawang huminga, kung paano niya nagawang manatili sa ospital na yon habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Sinubukan niyang tawagan si Sofia, pero hindi naman ito sumasagot. "Pwede na po kayong pumasok?" sabi ng nurse. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang sinalubong ng amoy ng gamot. At ang tunog ng makina roon, napatingin siya sa kama. At doon niya nakita si Monica. "Ate," lumapit siya ng dahan-dahan. "Ate Monica." Bahagyang gumalaw si Monica. Unti-unti nitong iminulat ang mga mata. "Paul?" "Ate." Napaupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay nito. "Anong nangyayari? Bakit kailangan maging ganito, ate?" Gusto niyang marinig na okay lang, na maayos pa, na may pag-asa pa. Pero sa itsura nito, alam niyang hindi yon ang maririnig niya. "Paul," mahina ulit na sabi ni Monica. Baka hindi na ako magtagal. Nararamdaman ko na." Napapikit si Paul. Ayaw niyang marinig yon at ayaw niyang tanggapin. "Pero gagaling ka," sabi niya agad kahit alam niya ang totoo. Ate gagaling ka." Umiling si Monica ng bahagya. "Paul, alagaan mo ang anak ko." Napahigpit ang hawak niya sa kamay nito. "Ate, please. Hindi ka mawawala. Ate, wag." "Paul," mas mariing sabi nito. "Pakinggan mo ko. Alagaan mo siya. Wag mo siyang pabayaan. Blight ang gusto kong ipangalan sa kanya." Hindi niya na napigilang umiyak muli. "Oo, ate. Aalagaan ko siya." "At ikaw?" Tumulo ang mga luha niya. "Magpakatatag ka. At maging masaya ka."
Napatingin siya rito at puno ng sakit ang mga mata. Paano ako magiging masaya kung wala ka? Parang gusto niyang ihinto ang oras para manatili si Monica, para lang hindi matapos ang lahat. Pero hindi ganun ang buhay. Unti-unting humina ang paghinga ni Monica. Napansin niyo ni Paul. Ate! Humigbit ang hawak niya sa kamay nito. Parang gusto niyang pigilan lahat ng nagpapasakit kay Monica. Parang gusto niyang ibalik ang oras at manatili na lang doon. Biglang pumasok ang mga nurse. Sir, please! Pero hindi siya gumalaw. Hindi binitiwan ng ate niyang sumusuko na. Ate, wag please! Pero kahit anong sabi niya, wala na siyang magawa para sa kanyang ate. Parang hindi lang ito ang mawawala, kundi ang isang bahagi ng kanyang sarili. Napahagulgol si Paul. Wala na siyang pakialam kung may nakakita o kung may nakakarinig. Ate! Hindi niya alam kung gaano katagal siyang umiyak, kung paano siya nakalabas ng kwarto. Hindi niya alam kung paano niya nalagpasan ang mga sumunod na araw. Parang lahat ay malabo. Kahit nang bumalik si Sofia mula sa Boracay, hindi niya na rin masyadong nabigyan ng atensyon. Ang lamay, libing at ang mga taong dumating para kay Monica, parang lahat ay dumaan lang. Parang hindi totoo, parang panaginip na ayaw niyang paniwalaan. Ako nang bahala, sabi ng isa nilang kamag-anak. Magpahinga ka muna, sabi ng isa pa. Pero wala siyang naririnig. Wala siyang nararamdaman kundi ang lungkot. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mailibing ni Monica, may isang bagay na kailangan niyang harapin. Habang naglalakad siya papunta sa area ng ospital kung nasaan ang Nico, mabigat ang bawat hakbang niya. Sisilipin niya lang ang pamangkin niyang si Blight. Hindi siya handa. Hindi niya alam kung paano haharapin. Pero kailangan niyang gawin lahat para kay Blight, para sa ate niya. Pagdating niya, nakita niya ang maliliit na incubator. Nasaan ang anak ni Ate Monica dyan? Yun po, sabi ng nurse. Napatingin siya at lumapit doon. Sobrang liit ng baby ng ate niya. Gayunpaman, buhay ito at inilaban ng ate niya na maipanganak. Ito ang anak ng ate ko, bulong niyang sabi. Tumango naman ang nurse. Apo, dahan-dahan siyang lumapit. Kailan siya pwedeng ilabas dito? Magiging okay lang siya, hindi ba? Opo sir, sa ngayon po, hintayin po natin ang signal ni Doc kung kailan po siya pwedeng ilabas. Habang nakatanaw sa pamangkin, napansin niya ang maliit nitong kamay. Napakaliit at sa sandaling yon, napuno ng luha ang mata ni Paul. Ate, bulong niya. Ang liit niya. Hindi kita pababayaan, bulong niya sa sanggol. Aalagaan kita. Huminga siya ng malalim at sisiguraduhin kong hindi mo mararamdaman na wala ang mama mo. Pinunasan niya ang luha. At hindi kita iiwan. Magiging protektor mo rin ako katulad ng ginawa sa akin ni ate simula bata pa kami. Alam niyang hindi magiging madali. Hindi niya alam kung paano magsisimula o kung kakayanin niya ba. Pero hindi niya tatalikuran yon at isang bagay yon na sigurado siya. Pagkatapos ng libing, parang nanatiling nakabitin ang lahat para kay Paul. Hindi pa rin lubos na nagsisink in sa kanya ang nangyari. Nawala na ang ate niya, natapos na ang lahat ng iyakan sa burol. Nang payagan ng makalabas ng ospital si Blight, maingat niya itong kinuha mula sa nurse. Halos hindi niya maigalaw ang mga kamay niya sa sobrang pag-iingat. Para bang anumang maling galaw niya ay maaaring makasakit sa bata. Habang hawak niya si Blight, ramdam niya ang gaan nito. Sobrang gaan na parang hindi akma sa bigat ng responsibilidad na kasama nito. Hindi siya handa. Alam niya yon. Pero wala namang ibang gagawa. Pagpasok niya, agad siyang napansin ni Sofia na nasa sala. Ano yan? Huminga ng malalim si Paul bago sumagot. Si Blight, pamangkin ko. Nakalabas na ng Nico. Napatingin si Sofia sa sanggol at parang hindi makapaniwala. So, ano na? Anong gagawin mo dyan? Bahagyang kumunot ang noo ni Paul. Hindi niya gusto ang tono nito. Parang hindi bata ang pinag-uusapan nila. Parang kung anong bagay lang. Aalagaan ko siya.
Diretso niyang sagot. Napakunot ang noo ni Sofia. Ikaw? Tumango si Paul. Paul, seryoso ka ba? Bata yan at mahirap mag-alaga ng bata. For sure, sensitive yan lalo pat galing Nico. Napatingin siya rito. Kaya ko naman. Wala akong alam sa bata pero aaralin ko kung paano siya aalagaan. Bakit hindi na lang ibigay sa ama? Dagdag ni Sofia. Doon na bumalik ang galit sa loob ni Paul. Hindi pwede. Bakit? Siya naman ang ama. Iniwan niya. Mariing sabi ni Paul na ikinatigil ni Sofia. Hindi niya nagawang panindigan ng ate ko tapos ibibigay ko pa sa kanya si Blight. Paano kung pabayaan lang niya? Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Ako mag-aalaga sa pamangkin ko. Napabuntong hininga si Sofia. Bahala ka. Pero wag mong aasahan na tutulungan kita dyan. Masakit man, inasahan na rin yun ni Paul. Tumango na lang siya at dumiretso sa kwarto. Doon niya inilapag si Blight sa kama ng dahan-dahan. Umupo siya sa gilid habang nakatingin sa maliit na mukha ng bata. Ang liit mo pa. Pasensya na kung wala ang mama mo. Pero nandito ako. Kahit ako na lang ang meron ka, hindi ko ipaudadama sa'yo na kulang ka, Blight. Sa unang gabi, doon niya unang naramdaman kung gaano kahirap. Umiiyak si Blight nang halos walang tigil. Hindi niya alam kung bakit. Gutom ba? Masakit ang tiyan? Gusto lang ba ng karga? Paulit-ulit niyang sinubukan lahat ng alam niya. Magpainom ng gatas, magpalit ng diaper, maghele, pero hindi pa rin tumitigil ang iyak. Shh! Tama na! Please! Bulong niya sa bata. Pero parang hindi siya naririnig ng bata. Lumipas ang oras, hindi siya nakatulog. Hindi siya makaupo ng matagal. Halos buong gabi, karga niya si Blight habang paikot-ikot sa kwarto. Nararamdaman niya ang sakit ng braso, ang bigat ng talukap ng mata, ang pagod na hindi niya pa naranasan kailanman. Anong ginagawa ko? Bulong niya sa sarili habang patuloy sa paghele. Pero unti-unting tumahimik si Blight sa bisig niya. Nang maramdaman niyang kumalma ang paghinga nito, may kung anong nagbago. Ang hirap mo namang alagaan, mahina niyang sabi sabay ngiti. Pero kaya ko to. Kailangan niyang kayanin. Pero hindi ganun kadali ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, halos pareho lang ang nangyayari. Isang gabi, habang umiiyak na naman si Blight, biglang bumangon si Sofia sa kama at halatang iritable. Ano ba yan, Paul? Iritang sabi nito. Hindi pa pwedeng patahimikin mo yan. Hindi ako makatulog. Pasensya na, sagot niya habang patuloy sa paghele. Pasensya na? Paul, gabi-gabi na lang ganito. Wala na bang ibang paraan para patahimikin yan? Sinusubukan ko na. Di ibigay mo na lang sa iba. Singit pa ni Sofia. Doon na napatingin si Paul sa mapapangasawa niya. Hindi siya bagay na basta na lang ipapamigay, Sofia. Ano ka ba naman? Pamangkin ko siya. Hindi ko problema yan. Sabi nito bago tumalikod sa paghiga. Basta ayusin mo yan. Hindi ako mag-a-adjust para sa'yo. Umiyak ulit si Blight, kaya naiiritang bumangon ulit si Sofia. Kumuha ito ng unan at lalabas na. Saan ka pupunta? Tanong ni Paul. Sa kabilang kwarto, matutulog ng maayos. Sumara ang pinto ng malakas. Napabuntong hininga na lang si Paul. Sa sandaling yon, mas lalo niyang naramdaman kung gaano siya kamag-isa. Okay lang, bulong niya kay Blight kahit hindi naman ito nakakaintindi. Kaya natin to. Dahil sa sunod-sunod na reklamo ni Sofia, napilitan si Paul na gumawa ng paraan. Hindi niya ginusto na ihiwalay si Blight sa kwarto niya. Kung tutuusin, mas kampante siya kapag katabi niya ang bata. Mas madali niyang marinig ang bawat pag-iyak, bawat galaw. Mas panatag siya roon. Pero gabi-gabi na lang nainis si Sofia. Gabi-gabi na lang na may reklamo hanggang sa dumating sa punto na siya mismo ang napagod makinig. Kaya isang araw, tumayo siya sa gitna ng bakanteng kwarto sa bahay at pinagmasdan yon. Dito na lang, bulong niya sa sarili. Habang iniisa-isa niyang iayos ang mga gamit. Maliit na kama, lamp, cabinet para sa mga damit at diaper. Ramdam niya ang kakaibang bigat sa dibdib niya. Parang may parte sa kanya na ayaw pumayag. Parang may nagsasabing mali yun. Pero ano ang choice niya?
Kailangan niyang isipin si Sofia. Kailangan niyang ayusin ang sitwasyon nila. Kailangan niyang i-balance ang lahat. At para masiguradong may tutulong sa pag-aalaga, kumuha na rin siya ng yaya. Si Aling Nena. Matanda na pero mukhang maaasahan at may alam talaga sa pag-aalaga ng bata. "Maaasahan niyo po ako, sir," sabi nito sa kanya noong unang araw. "Ako na po ang bahala kay baby." Tumango si Paul. "Salamat po." Sa unang gabi na may yaya na, kakaiba ang pakiramdam ni Paul. Sobrang tahimik at hindi na siya nagigising sa iyak. Hindi siya bumabangon para magpalit ng diaper. Hindi niya kailangang maghele ng halos buong gabi. Dapat ay masaya siya kasi balik sa normal ang lahat. Nakayakap si Sofia sa kanya at mahimbing na natutulog. Dapat gumagaan ang pakiramdam ni Paul pero hindi talaga siya mapakali. "Hindi ka pa ba matutulog?" tanong ni Sofia nang magising. "Matutulog na," sagot niya at hinalikan na lang ito sa noo. Sa isip niya, iniisip niya kung umiiyak ba si Blight. Kung okay lang ba ito sa kabilang kwarto. Kung tama ba na hindi siya ang nag-aalaga ngayon. Hindi niya namalayang bumangon na pala siya. "Ano na naman?" tanong ni Sofia at halatang naiinis agad. "Titingnan ko lang si Blight," sagot niya. "Mayaya na, Paul. Magtiwala ka naman." Tumigil siya sandali. Alam niyang tama si Sofia. Pero hindi niya kayang hindi tingnan. "Sandali lang, sisilipin ko lang naman kung tulog ng pamangkin ko," sabi niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Pagpasok niya sa nursery, nakita niya si Aling Nena na maingat na pinapadede si Blight. Sir, gising pa pala kayo," tumango si Paul. Oo, okay lang ba siya?" Ngumiti si Aling Nena. Okay na okay ho. Katatapos lang pong umiyak kanina, pero tahimik na ngayon." Napatingin si Paul kay Blight. Saglit lang yon bago umalis. Pagbalik niya sa kwarto, mas lalong hindi siya nakatulog. Sa mga sumunod na araw, ganon ang naging routine nila. Mas maayos na ang tulog ni Paul. Mas nagkaroon siya ng oras. Nakatutok siya ng mas maayos sa kanyang mga negosyo. At mas nakakapagbigay siya ng oras kay Sofia. Lalo na sa paghahanda nila para sa nalalapit na kasal. Isang hapon, habang nakaupo sila sa sala, nakalatag lang ang mga sample ng invitation sa mesa. "Ano dito ang gusto mo?" tanong ni Sofia habang pinapakita ang iba't ibang design. Tinitigan ni Paul ang mga yon pero hindi siya makapag-focus. "Okay na to," napabuntong hininga si Sofia. "Paul, seryosohin mo naman. Kasal natin to." Napatingin siya rito. "Siniseryoso ko naman." Hindi halata. Natahimik si Paul. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, pagod siya. Hindi lang pisikal kundi pati sa isip. Sa dami ng iniisip niya, negosyo, si Blight, ang kasal, parang sabay-sabay siyang hinihila ng lahat. Sorry," sabi niya na lang. Napailing si Sofia pero hindi na nagsalita. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan hanggang sa biglang nagsalita ulit si Sofia. "Paul, Pinaglaruan ni Sofia ang dulo ng invitation nila. Hindi pwedeng habang buhay nandito si Blight. Dahan-dahan siyang napatingin dito. "Ano?" Napabuntong hininga si Sofia. "I mean, hindi naman pwedeng forever siya dito, diba?" Hindi agad nakasagot si Paul. Hindi niya maintindihan. Para sa kanya, obvious na magtatagal na sa kanya si Blight. "Binilin siya ng ate ko," usal ni Paul. "At bala ko siyang ampunin." Doon na nag-iba ang ekspresyon ni Sofia. Unti-unti na naman itong nairita. Anong pinagkaiba nun? Kung mag-aampun ka lang din, edi parang mag-aanak na rin tayo. Napakunot ang noo ni Paul. "Anong ibig mong sabihin dyan?" Napahawak si Sofia sa noo at parang nai-stress. "Paul, hindi ko naman planong magkaanak. Ayokong magkaroon ng anak." Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Parang biglang naging magulo ang lahat sa isip niya. Kasi ang akala ni Paul, magpapakasal sila para bumuo ng pangarap niyang pamilya. "Akala ko," mahina niyang sabi. "Akala ko pareho tayo ng gusto. Bakit ayaw mong magkaroon ng anak?" Napailing si Sofia.
Hindi, Paul, ayoko lang. Hindi ako sure kung kaya kong maging magulang. At ayoko ring manganak. Alam mo naman sa lahi namin, lumulobo talaga kapag nanganak. Ayokong masira ang katawan ko. Natahimik si Paul. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Nakatingin siya kay Sofia pero parang hindi na niya ito makilala. Ito ba yung babaeng pakakasalan niya? Ito ba yung taong plano niyang makasama habang buhay? Para saan pa? Para saan pa ang kasal kung hindi pala sila pareho ng gusto? Kung ayaw nito ng anak, kung pati si Blight ay hindi nito gustong ituring nilang anak. Paul, hindi naman ibig sabihin nun, dagdag pa ni Sofia. Pero tinaas niya ang kanyang kamay. Sandali! Tumayo si Paul at napailing. Bigyan mo muna ako ng space para mag-isip. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang intindihin. Pero sa totoo lang, wala siyang maintindihan. Ang alam lang niya na sasaktan siya. At hindi niya alam kung saan siya lulugar pagkatapos malaman ang gustong mangyari ni Sofia. Hindi natapos kay Paul ang usapan na yon. Kahit ilang araw na ang lumipas, paulit-ulit pa rin yung bumabalik sa isip niya. Parang sirang plaka na hindi tumitigil ang boses ni Sofia. Ang sinabi nito na ayaw nitong magkaanak. Habang pinagmamasdan niya si Blight na natutulog sa crib, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Hindi niya kayang ipasa si Blight. Hindi niya kayang iwan. Kanino niya ba naman kasi iiwan si Blight? At higit sa lahat, hindi niya kayang tratuhin ng bata na parang pansamantala lang sa kanyang buhay. Hindi ka pansamantala sa buhay ko. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang maliit nitong kamay. Aalagaan kita kasi ako na lang ang pamilya mo. Wala na si ate, kaya ako nang bahala sa'yo. Pero alam niyang kailangan niyang harapin si Sofia. Kaya ng gabing yon, hinintay niya itong makauwi. Pagpasok pa lang ni Sofia sa bahay, ramdam niya na agad ang tensyon. Hindi na ito katulad ng dati na may kaunting lambing pa o kahit simpleng bati. Diretso ito sa sala, inilapag ang bag at napabuntong hininga. Pagod ako. Tahimik na nakatayo si Paul sa gilid. Pinipigilan ang sarili na hindi agad magsalita. Pero hindi niya na kayang patagalin pa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Napatingin si Sofia sa kanya. Parang inaasahan na kung ano ang kanyang sasabihin. Paul, hindi pa ba tapos to? Hindi pa, sagot niya. Hindi hanggat hindi tayo nagkakaintindihan. Napairap si Sofia. Pero umupo ito sa sofa. Fine, ano na naman? Huminga ng malalim si Paul bago siya umupo sa tapat nito. Si Blight, aampunin ko siya at buo na ang desisyon ko ron. Natahimik si Sofia bago napatawa. Hindi mo talaga kinoconsider ang nararamdaman ko? Paul, hindi ka pa rin tumitigil? Bakit? Bakit hindi mo maintindihan na ayoko? Hindi ikaw ang hinihingan ko ng desisyon para sa kanya, sabi ni Paul at pinilit maging mahinahon. Ako. Pero magiging parte ako ng buhay mo, bulalas na Sofia. Paul, magpapakasal tayo. Hindi pwedeng ikaw lang ang masusunod. Napapikit si Paul sandali. Alam niyang tama ito. Pero hindi ibig sabihin na mali din siya. Kaya nga gusto kong pag-usapan to, sabi niya pa. Kasi para sa akin, hindi option na ipamigay si Blight. Option yon, Paul, sagot agad ni Sofia. May ama siya, may kamag-anak siya, hindi lang ikaw ang choice. Iniwan ang ate ko ng boyfriend niya. Imposibleng hindi niya alam na buntis ang ate ko. Nanganak at namatay na si ate Monica. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nagpaparamdam ang walang hiyang yon. Hindi ko ipagkakatiwala ang pamangkin ko sa ganong klase ng tao. At kamag-anak? Sino bang kamag-anak ang tinutukoy mo? Alam mo naman ang kwento ng buhay namin ni ate Monica, hindi ba? Sandalan lang namin ni ate ang isa't isa. Kaya si Blight ako na lang ang natitira para sa kanya. Malamig niyang sagot. Inis na inis pa rin si Sofia. Paul, hindi mo responsibilidad ang batang yan. Seryoso ka ba talaga sa desisyon mong yan? Sa desisyon mo na makaapekto sa akin? Ramdam ni Paul ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ramdam niya ang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao niya. Pero hindi siya pwedeng umatras. Kung anuman ang mangyari sa kanila ni Sofia,
ang pamangkin niya pa rin ang pipiliin niya. Kaya nga tinatanong kita, sabi niya at mas kalmado na. Ano ba talaga ang gusto mo? Napabuntong hininga si Sofia. Saka siya tinitigan ng diretso. Gusto ko tayo lang, walang bata, walang obligasyon na ganito. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang? Ulit niya. Kaya nga tayo magpapakasal para bumuo ng pamilya. Hindi ko kailangan ng anak para maging pamilya tayo. Sagot pa ni Sofia na nagpagulat sa kanya. Sa isip niya, mas lalo nang nagkakagulo ang lahat. Iba sila. Magkaiba sila ng gusto at ngayon lang niya yon lubos na naramdaman. Paul, dagdag ni Sofia, hindi ko kayang maging magulang. Hindi ko gustong mag-alaga ng bata. Hindi ako sigurado sa sarili ko. Tinitigan niya ito ng mabuti. Pero kaya ko at matututunan mo naman yon kapag nandun ka na. Hindi. At hindi ko sinasabing hindi mo kaya, sabi ni Sofia. Pero hindi ko gusto ang buhay na yon. Paul, mamili ka. Napatingin siya rito. Kung hindi mo i-give up ang batang yan, hindi matutuloy ang kasal. Parang may humampas kay Paul. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya makapaniwalang bibigyan siya ng ganoong klaseng kondisyon ng babae na kanyang minamahal. Mahal niya si Sofia. Totoo lahat ng naramdaman niya para rito. Marami silang pinagsamahan. Marami silang plano. Nakikita niyang future niya kasama ito. Pero bakit nauuwi sa ganoon ang lahat? Napapikit si Paul. Pumasok sa isip niya si Blight. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang pamangkin. Hindi niya kayang ipagpalit. Dahan-dahan siyang dumilat. At kung hindi ko siya i-give up, pero sige, siguro tama ka. Napakunot ang noo ni Sofia. Ano? Siguro, hindi na dapat matuloy ang kasal. Si Sofia naman ang hindi makapaniwala sa kanyang isinagot. Ano? Tinatanggap ko, dagdag ni Paul. Mahal kita pero mahalaga rin sa akin ang respeto. At pareho dapat tayo ng direksyon. Hindi ko minamasama ang gusto mo. Kung ayaw mong magkaroon ng anak, kung ayaw mong mabuntis, nirerespeto ko yon. Bahagyang nangilid ang luha sa mata ni Sofia. Pero sana, irespeto mo rin yung gusto ko. Marahang sambit ni Paul. Hindi na siya sumigaw, hindi na siya galit. Pagod na siya na yun na lang palagi ang kanilang pinag-aawayan. Kaya mas mabuti pa siguro, huminga siya ng malalim, na maghiwalay na lang tayo. Pinipili mo siya? Tanong nito habang nanginginig ang boses. Ano, mas matimbang sa'yo ang pamangkin mo kaysa sa akin na mapapangasawa mo? Malapit na tayong ikasal. Akala ko mahal mo ko. Bumaha ang sakit sa mga mata ni Paul. Mahal kita. Pero ikaw din naman ang naghamon, hindi ba? At napapagod na ako sa pagtatalong to. Tanggapin na lang natin na hindi tayo pareho ng gusto. Gusto mong irespeto ko ang gusto mo, pero hindi mo naman magawa sa akin. Sigurado akong hindi mag-work ang pagsasama nating dalawa kung pipilitin lang natin. Pinipili ko kung anong tama para sa akin at para sa'yo, Sofia. Galit siyang sinampal ni Sofia at tinanggap niya yon. Pero sa pagkakataong yon, alam niyang kahit masakit, yun ang desisyon na hindi niya pagsisisihan. Hindi naging madali para kay Paul ang lahat matapos ang hiwalayan nila ni Sofia. Sa unang mga linggo, parang wala siyang direksyon. Kahit anong gawin niya, kahit anong pagod ang ibuhos niya sa negosyo o sa pag-aalaga kay Blight, bumabalik at bumabalik pa rin sa kanya ang alaala ni Sofia. Sa tuwing napapadaan siya sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan, hindi niya maiwasang mapahinto. Para bang may multo ng nakaraan na patuloy na sumusunod sa kanya. Pero hindi siya nagpakalunod doon. Kailangan niyang maging matatag para kay Blight. Sa kabila ng lahat, yun ang paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili niya. Ayos lang to, bulong niya minsan habang pinapadede si Blight. Kaya natin to. Baka hindi lang talaga kami para sa isa't isa ng tita Sofia mo. Hindi rin naging madali ang mga reaksyon ng ibang tao, lalo na ang mga kamag-anak ni Sofia. Pinagpalit mo siya sa batang hindi mo naman anak. Minsang sigaw sa kanya ng tiyahin ni Sofia nang magkita sila sa isang event. Tahimik lang si Paul. Hindi siya sumagot. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo.
Hindi nila maiintindihan at ayos lang yon. Mas pinili niyang ituon ang sarili niya sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Unti-unti natutunan ni Paul ang bagong routine ng buhay niya. Sa umaga, inaasikaso niya ang mga negosyo. Sa gabi, bumabalik siya sa bahay at tinititigan si Blythe. Minsan ay siya pa rin ang nagpapatulog kahit mayaya na. Habang lumalaki si Blythe, mas lalo niyang nararamdaman ang koneksyon niya rito. At sa mga sandaling yun, nawawala ang lahat ng bigat. "Anong ginagawa mo sa akin? Mahina niyang sabi minsan habang karga si Blythe. "Pinapalambot mo ko." Ngumiti lang ang bata na walang muwang. Namalaya niya na lang na 1 taon na ang lumipas. Isang gabi, habang nasa opisina, biglang pumasok ang kaibigan niyang si Leo. "Pre!" Malakas nitong bati. "Himala, buhay ka pa pala." Napailing si Paul. "Ano na naman? Labas tayo," sabi ni Leo. "Magbabar kami mamaya, sama ka." "Pas muna," sagot niya agad. "Ayan na naman, 1 taon ka nang hindi sumasama," reklamo ni Marco. "Lalo kang tumatanda. Paano ka makakakilala ng ibang tao?" Napabuntong hininga si Paul. Hindi naman sa ayaw niya, pero nasanay na siya sa tahimik, sa bahay at kay Blythe. Ayaw na niya sa mga gimmick. "Pre, kailangan mo rin magpahinga," dagdag pa ni Leo at bigla siyang hinila patayo. "Hindi pwedeng puro trabaho at pamangkin mo lang." Malakas siyang natawa nang muntik na siyang mahubaran. "Sandali lang, mga siraulo kayo. Uuwi muna ako at titingnan ko lang si Blythe." "Deal," sagot ni Leo kaagad. "Pero sasama ka ha. Kapag hindi ka sumama, bubulabugin ka namin sa bahay mo." Wala siyang nagawa kundi ang sumama. Pagdating nila sa bar, sinalubong siya ng malakas na tugtog, ilaw na kumikislap at mga taong parang walang iniisip kundi magsaya. Matagal na rin simula nang huli siyang napunta sa ganoong lugar. "Shot!" sigaw ni Leo habang inaabot sa kanya ang baso. Napailing si Paul pero tinanggap niya rin. "Isa lang," pero hindi yun natuloy sa isa. Mapilit ang mga kaibigan niya. Ang isa naging 2, 2 naging 3, hanggang sa unti-unting naramdaman niya ang init ng alak sa kanyang katawan. "Sumayaw ka naman," sabi ng isa pa nilang kaibigan. "Di ako marunong," sagot niya. "Siraulo, kahit galaw-galaw ka lang." Napatawa siya at sa hindi niya inaasahan, napunta siya sa gitna ng dance floor. Doon niya napansin ang isang babae. Hindi niya alam kung kailan ito lumapit. Basta bigla na lang itong nasa harap niya. Nakangiti at diretso ang tingin. Namumula ito at mukhang may tama na rin. "Wow, ang ganda mo gumiling. Ulam ka ba sa karinderya? Mukha kang giniling." Natawa si Paul kahit medyo hilo. Marami na rin naman siyang nakilala sa bar. Pero may kung ano sa babaeng nasa harap niya. Sa way pa lang ng pagsasalita, parang naligaw lang sa lugar na yon. Hinawakan niya ito sa bewang at pumwesto sa likod nito. "Sayaw tayo." Humagikgik naman ito. "Sasayawan mo ako?" Hinayaan niya lang ang sarili niya na sumabay sa tugtog. Sumabay sa galaw ng babae at sa bawat segundo, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang hatak. Hindi niya alam kung dahil sa alak o sa lungkot o sa halo ng lahat. Napasinghap ang babae nang hinilan niya ito palabas ng bar. At bago niya palubos na maisip kung tama ba o mali, dinala na ni Paul sa loob ng sasakyan ang babae. Mabigat ang paghinga nila pareho habang magkalapat ang mga labi. Pareho silang sabik at parang hindi maawat. "Hala, wag mong sirain ang dress ko. Hindi akin yan," usal ng babae. "Wala akong pakialam. Papalitan ko na lang." Hindi siya sanay. Hindi naman yun ang mundo niya. Pero hindi rin niya pinigilan ang sarili. Hanggang sa bigla siyang natigilan nang hawakan nito ang kamay niya. "Oh, wait," mahina nitong sabi. Pilit pinaglalapit ang mga binti kahit na nakapagitna na si Paul. "Virgin pa kasi ako?" Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Bigla siyang natauhan. Hindi niya inaasahan na wala pang experience ang babaeng nakuha niya sa bar. Inaasahan niya kasi na mayroon. Ngumuso pa ito. Saka naalala ko, maluwag yata yung garter ng nasuot kong panty.
Hindi ko pa kasi sahod. Hindi pa ako nakakabili. Gusto ko sana yung mamahalin para matibay. Biglang napahagalpak ng tawa si Paul. Nawala lahat ng init na nararamdaman niya at napasubsob sa dibdib nito. Tawang-tawa siya sa mga sinabi ng babae. Agad nitong tinulak ang ulo niya. Umalis ka dyan sa bola-bola ko, huy. Wala akong bra. Hindi ako pinagsuot ni madam kasi may padding naman daw ang dress. Mas lalo siyang natawa. Para na siyang hinihika sa kakatawa. Unti-unti siyang umalis sa ibabaw ng babae. Napatawa rin ang babae. Pareho silang hingal at pareho ring parang natauhan. Iuwi na lang kita, sabi niya rito. Kaso, nakapikit na ang babae at nagsisimula ng matulog. Lasing na at mukhang komportable na. Kaya yon at tahimik ang biyahe. Pagdating sa bahay, halos hindi na makatayo ng maayos ang babae dahil sa kalasingan. Pasok ka muna, sabi ni Paul. Magpahinga ka. Hindi na ito tumutol. Tinulungan niya itong makapasok at makahiga. Pagkatapos ay dumiretso siya sa sariling kwarto. Pagbagsak ni Paul sa kama, agad siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising siya na mabigat ang ulo. Napahawak siya sa noo niya. Ano ba yun? Bulong niya. Unti-unti niyang naalala ang nangyari kagabi. Bigla siyang napabangon. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kabilang kwarto. Pero wala na ron ang babae. Aling Nena, nasa na po yung babaeng kasama ko kagabi? Tanong niya rito. Napatingin sa kanya ang ginang na abala sa pagpapakain kay Blight. Umalis na. Sorry nga ng sorry. Sabi kaibigan mo lang daw siya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Kung matatawa ba siya o magsisisi. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nagpakita ang babae. Sa una ay hindi yun pinansin ni Paul. May negosyo siyang inaasikaso. May batang inaalagaan. At may buhay na kailangang ituloy. Hindi siya pwedeng magpa-distract sa isang gabing halos hindi niya rin maintindihan kung paano nangyari. Pero sa tuwing naaalala niya yon, napapangiti siya. Ang weird mo, bulong niya minsan sa sarili habang inaayos ang papeles sa opisina. Ngayon ka pa nang hihinayang. San ko ba hanapin ang babae na yon? Kahit pangalan hindi ko alam. Napailing na lang si Paul. Lumipas ang ilang araw na ganoon. Pabalik-balik sa isip niya ang alaala ng babaeng yon. Pero hindi naman sapat para guluhin ang buhay niya. Hanggang isang araw, dinala niya si Blight sa ospital para sa check-up. Sir, hawakan niyo po muna siya, sabi ni Aling Nena habang inaayos ang bag ng bata. Okay, sagot ni Paul at maingat na kinuha si Blight. Habang naglalakad, napatingin siya sa may entrance at doon siya napahinto. Isang babae na nakatayo at nakasuot ng uniforme ng Lady Guard at sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata nila. Ikaw? Mahina niyang sabi. Pero bago pa siya makalapit, agad na umiwas ng tingin ang babae. Nagtakip ng hawak nitong folder na para bang hindi sila nagkatinginan. Natawa si Paul at inayos ang pagkarga kay Blight. Grabe! Ikaw nga yun! Gusto niya itong makausap. Pero mukhang abala ito sa trabaho kaya pumasok na muna siya sa loob. Uunahin niya muna ang pagpunta sa pedya. Pagkatapos ng check-up, habang karga niya si Blight palabas ng klinik, hinanap niya agad ang babae. At nang makita niya ito ulit sa may entrance, hindi na siya nagdalawang isip. Lumapit siya rito. Miss, hindi siya pinansin. Miss, kilala kita. Dagdag niya at may halong tawa pa. Hindi po kita kilala, sir. Sagot nito at diretso ang tingin sa harap. Kung lalabas po kayo, labas na po kayo. May iba pa pong dadaan. Napatawa si Paul. Talaga? Kasi ako kilala kita. Kamusta? Nakabili ka na ba ng bagong panty na hindi maluwag ang garter? Napairap ang babae at halatang naiirita. Sir, duty po ako. Alam ko, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin nun hindi kita pwedeng kausapin. Wala po tayong dapat pag-usapan. Mabilis nitong sagot. Tinitigan niya ito. Ngayon, mas malinaw na sa kanya na ito nga yun. Parehong mata, boses at nakakatawang aura nito.
Mas lalo niya itong tinukso para makaalala. Grabe naman. One night stand lang natin ng isang araw. Hindi mo na ako kilala. Biglang napatingin ang babae sa kanya at sobrang gulantang. Shh! Ano ba kayo? Saka hindi natuloy. Bakit nakita mo ba? Nahawakan mo lang. Kung makaasta ka para ka namang may karapatan. Napangiti si Paul. So kilala mo nga ako. Napabuntong hininga ang babae at halatang wala ng takas. Sir, please, wag niyo po akong guluhin. Hindi kita ginugulo. Gusto ko lang makilala ka. Ang bait ko kaya sa'yo ng gabing yon. Bigla ka nalang lumaya sa bahay ko. Napakunot ang noon ni Paul nang hindi ito sumagot. Biglang napatingin ang babae kay Blythe at kay Aling Nena na papalapit na sa kanila. At doon biglang nagbago ang ekspresyon nito. Sir, ayoko pong maging kabit. Bigla nitong sabi. Napakurap si Paul. Ano? May anak na po kayo. Dagdag nito sabay tingin kay Blythe. At asawa niyo po yun, 'di ba? Grabe kayo. Nakapagdala kayo ng ibang babae sa bahay ninyo. Hindi porke mas matanda ang asawa niyo ganun na lang. Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay biglang natawa ng malakas. Hindi niya napigilan kaya napatingin ang ibang hospital staff at mga tao sa kanya. Sa bagay, mukhang bata nga naman si Aling Nena. Palaging pang nakapustura kahit saan magpunta. Hinahayaan niya na lang kasi kung ano ang susuotin ng ginang dahil masyadong kikay. Sabi niya sa pagitan ng tawa. Titig na titig ang pamangkin niya na nasa kanyang mga bisig at natatawa na rin. Asawa ko! Lalong nainis ang babae. Bakit po? Nakakatawa ba? Hindi, sorry. Sabi niya at pilit pinipigilan ng tawa. Pero hindi siyang asawa ko. Wala pa akong asawa. Wala ring girlfriend. Yaya siya at itong batang to, pamangkin ko. Napakunot ang noo ng babae. Talaga? Ngayon, dagdag ni Paul at mas kalmado na. Pwede na ba kitang makilala? Ako si Paul. Saglit na nag-alangan ang babae. Pero kalaunan ay nagsalita rin. Letty, napangiti si Paul. Letty, magandang pangalan. Hilaw na napangiti si Letty. Leticio talagang pangalan ko. Nagkamali sa spelling ng tatay ko. Yung A, naging O. Muli na naman siyang natawa. Namumula na si Paul. Parang kahit anong sabihin ni Letty ay tawa siya ng tawa. Napabuntong hininga si Letty. Inaya lang ako ni Madam. Hindi naman ako palabas-labas. Nakakahiya. Tingnan niyo naman ako. Lady guard ako tapos napadpad ako sa ganung lugar. Tinitigan niya ito. Simple lang ang ayos. Walang arte pero may kakaibang dating. Anong masama doon? Nag-enjoy ka naman, di ba? Ang hot mo rin ng gabing yon. Paano hindi magiging hot? Walang bra. Sagot nito. Natawa na naman siya. Saglit pa lang silang nag-uusap ay parang sasakit na ang kanyang tiyan. Number mo? Bigla niyang tanong at kinuha ang cellphone. Pahinging number mo para hindi ka na mawala ulit. Napairap ito. Ang kulit naman po. Napabuntong hininga si Letty pero sa huli, kinuha nito ang cellphone niya. Habang tinatype nito ang number ay napangiti si Paul. Napatingin si Letty sa kanyang pamangkin. Yung tito mo tawa ng tawa, no? Baliw. Muli siyang napahalakhak. Hindi na namalayan ni Paul kung kailan nagsimula ang pandiligaw niya kay Letty. Sa una ay simpleng usap lang naman. Kumustahan, mga tanong na hindi naman malalim. Kung kumain na ba ito, kung kumusta ang duty, kung pagod ba. Pero habang tumatagal, napapadalas ang pag-uusap nila. Gustong-gusto niya kapag nasasagad niya ang pasensya nito. Nakakawala ng stress at palagi pa siyang masaya. Maingay, masayahin at sobra sa sense of humor. Minsan nga ay hindi na niya alam kung paano siya napapatawa nito ng ganoon. Ang cute niya, sabi ni Letty at pinanggigilan si Blythe. Sinama niya kasi ito sa bahay para makasama sa dinner. Napangiti si Paul. Tahimik siyang nakamasid habang kinakausap ni Letty ang bata, habang pinapatawa nito, habang walang kahirap-hirap na nakukuha ang loob ni Blythe. May kung anong nananatili sa loob niya. Sanay ka sa bata, sabi ni Paul at tumabi rito. Napatingin si Letty sa kanya. Oo naman, 13 pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Naging babysitter ako noon. Napakunot ang noon ni Paul. 13? Tumango si Letty.
Kailangan may cancer si mama noon. Kailangan kong tumulong. Ngayon, wala na siya. Gusto mong magkaanak? Bigla na lang niyang tanong dito. Hindi niya alam kung bakit niya tinanong. Habang tumatagal kasi ang pagtitig niya, mas nakikita niya si Letty bilang asawa at magiging mabuting ina ng mga anak nila. Tumango si Letty. Oo naman, gusto kong maging ina. Pero syempre, alam ko naman na hindi rin basta-basta. Kailangan maayos din ang asawa. Gusto ko yung may kasama ako, hindi yung ako lang ang mag-aalaga. Kaya ko rin gawin lahat pero mas okay kung may sumusuporta. Napangiti si Paul. Di sagutin mo na ako. Napatawa si Letty. Utot mo, hindi porke sa first meet natin bumuka ka na ako. Bibigay na ako sa'yo ng ganun lang. Hindi na naman siya pinahirapang manuyo. Nang sagutin siya nito, agad na niyang pinakasalan. Unang taon pa lang ay nagkaroon na sila ng anak at kambal agad. Masyadong mabilis pero hindi maintindihan ni Paul kung bakit panatag siya at sobrang sigurado sa lahat ng nangyayari. Pagod ka na, gusto mo magliwaliw. Ako na munang bahala sa mga bata. Nakangiting sabi ni Paul. Okay, pupunta ako sa gay bar. Manonood ako ng mga tumatalo na talong. Agad siyang napabusangot at pinanggigilan ng asawa. Iyang bibig mo talaga. Kung ganyan lang din naman, dito ka na sa bahay. Ako nang magpapakita ng tumatalo na talong sa'yo hanggang magsawa ka. Malakas na tumawa si Letty. Alam niyang mapagbiro ang asawa niya. Pero kahit ganun, hindi siya kailanman na turn off. Alam niyang iniinis lang siya nito dahil sinasagad niya ang pasensya minsan. Gayunpaman, magulo man sila minsan, masaya pa rin si Paul dahil ang pamilyang gusto niya sa wakas ay binigay na ng Diyos sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa pag-ibig, hindi sapat ang damdamin lang. Mahalaga ring magkatugma ang direksyon at pangarap sa buhay. May mga pagkakataong kahit mahal, kailangan pa ring bitawan para hindi mauwi sa mas malaking sakit sa huli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.